So, what's up guys? Good evening sa inyo lahat. This is Coach Carl. Another day, July 4 today. So, magkakaroon naman tayo ng market review and overview for today's video. No? Okay, before that, so let's see. So, nagpamassage kasi ako kanina and kailangan ko muna mag-take rest, take a rest for a while para at least ready ako pag market overview natin. Pero, what's up guys? I-upload ko muna yung aking video kahapon sa ating page. Ito yung kahapon. Okay, so i-upload na lang muna natin yun. Then I will open my Alright. So currently we have another positions, ongoing trades, no? Okay. So okay. It's okay to be okay. Okay, alright. So, updated na yung ating trading journal. Ayan. So, tayo natin mag-open it. Actually, ngayon lang ako kaka-open ko lang. No? Most of the time, nag-check lang ako sa phone ng ating current market movement. So, this is the MT5. So, I will go for the MT4. So, MT4 ang gamit ko. Pero, useful naman siya for MT5 users. No? Okay. Tawag-tawa ako dito. Tawang-tawa eh. Balikan natin yung nangyari kahapon, no? So, yung 4 pillars. July na ngayon. So, CAD CHF. July 12. So, nag-update tayo ng July 4. So, July 4, no? Tingnan natin nangyari sa CHF. So, may position ba tayo dito? CAD CHF. So, let's see. May GP1 tayo sa part na to. Then, ito na siya ngayon. Ito yung ano natin. Nakaposisyon ako lang. Hindi ako nakaposisyon dito. Then, ito na yung kahapon. So, may na-trigger na isang entry. So, ito yung kaganda, no? Pag meron tayong record. So, nag-position tayo kahapon dito sa part na to. 1, 2, 3. GP 5.1. So, check muna natin itong CAD CHF. CAD CHF. Okay. Alright.
So, meron tayo ditong position 1. So, dito sa part na to, sa phone ako kanina nag-trade. So, okay. Ano to? CAD, CHC, CHF. Lagyan natin ng time natin ngayon ay July 4, 2024, 9:42 p.m. So, ito yung ating update, no? So, naglagay ako dito kanina. Sa phone lang ako nag-ano. But, na-trigger siya, no? Pero, hindi na ako nakapag-move dito. Pero, kung titignan natin yung current scoring, excuse me, CAD is still strong. Then, si CHF still weak on the day period, no? Sa average natin, nagpakita ng strong momentum si CHF. So, meron kasi siyang catalyst kanina. Tingnan natin yung catalyst niya. CHF. Okay, dated. So, ayan. So, dated 4. Tapos, oras ng 1:45 p.m. So, i-update natin ito, no? So, ito yung ating mga nakita sa kanya. So, i-update natin ito. Tayo sa my FX book. And then, let's wait for a while. Ayan. So, update natin ito. Right check. So, okay. Tayo sa CHF. Si CAD dumating, meron din pala sila, no? Iunahin na natin si CAD. Since nandito na tayo. So, yung update sa CAD ng PMI niya is 51, no? So, yung actual is 47, no? So, sign na ito na bearish yung survey na nagawa ng data ng PMI ng S&P Global nila. Ha? Tama ba yun? Tama ba yun upload ko? So, sa part na to, since lower than expected yung ano nila, meaning is bearish. So, unahin na natin tong i-record, yung data na to. Okay, screenshot lang din natin to. Then, hindi ako pwede mag-aircon eh. Nagpamassage ako kanina. So, electric lang tayo for this moment. For today's video. So, record ko lang ito from CAD. For CAD, no? Then, let's input dun sa ating catalyst ng CAD, no? So, dito sa part na to, hindi ko nakita yung PMI nila, no? Pero ito kasi, dito sa part na to, okay. So, palitan ko na lang muna ito. July 4, 2024. So, ang pinakatitignan natin dito ay so 21:7:30 p.m. Kanina lang to.
Okay. 7:30 p.m. Oh. Ba't ganon? 7:30 p.m. Oh. Ba't ganon? Nag-e-error. Ano nangyari dito? Ano nangyari to? So, ang kukunin ko dito ay yung data ng napansin yung ano, no? PMI. So yan muna yung basehan natin. Papalitan ko to. Copy ko na lang ito. Then, i-paste ko dito. Okay. Ito pala. So, part na to. Ayun, nasa taas. 21. Yung previous nila ay 49.3%. Tapos, yung object goal nila ay 50.2. So, yung actual ay ayan. Ba't nagbago? Nagbago yung data. 51/51 na siya. 51.1 tapos 51.3. 51.1, 51.3. Then, yung hit nila is 47.1. So, save ko lang ito. As may reference para sa aking updates. No? Na-save ko na pala. Sorry. Insert ko lang siya para meron akong reference in the future. Then, sa part na to, click ko na to. So, yung bias na to is bearish, no? Tapos, pagdating naman sa CHF, so, yung pinaschedule nila is unemployment. Meron din silang PMI. So, tignan natin kung ano yung major na makapag-impact today sa market. CHF. Then, apply. Tingnan natin yung results. So, bukas meron ulit, no? Unemployment man. So, unemployment rate nila is 2.3, no? Tumaas. So, update natin ulit to. So, still, bearish pa rin si market ng CHF. So, ito na yung mga magsusupport dun sa mga data na nag-a-adire natin. At the same time, dun sa mga positions natin sa market. Kung meron tayong mga trades na ongoing. So, nung actual ay 2.3, no? So, mataas yun. 2.3%. So, mataas po yun. Ibig sabihin nun ay bearish. So, dito sa part na to ay posibleng mag-bearish pa rin siya, no? So, same pa rin. Sa part na to is still bearish pa rin siya. Dito pala nilagay ko dito ay neutral. Sorry. Wala pala kasi ako nalagay dito. Then, i-update natin ito. So, yung current scoring natin dito sa part na to is check natin. So, wait lang. Palitan ko to ng CAD. Natin siya nagsi-CAD.
CAD, no? So, strong pa rin si CAD. Still, nagpakita ng good recovery si CHF, but still, para sa akin, bullish pa rin yung CAD CHF. Okay, update lang natin to. Alright. So, insert tayo. Then, yan. So, magno-note tayo dito. July 4, 2024. Scoring. Excuse me. CAD is, so, titingin na tayo sa data. So, kung titingin ganito yung price movement, ang pinaka-prefer ko na dito is yung day 1. No? Day 1 niya is still positive 8.1. Tapos negative 6.3. So, CAD is 8, positive 8.1. And then CHF is negative 6.3. Okay. So, time nito ay, most of the time, nakakapag-check talaga ako nitong oras. No? 9:53 PM. So, nag-add na ako dito ng codes. Nag-add ako dito ng 5.1. So, yung image niya ay nandito na siya. So, nakakita kasi ako dito ng demand sa area na to. So, dito sa price na to, sobra akong kanina. Nakapasok ako agad dito sa part na yan. So, hindi ko pa nakita. So, dapat talaga invalid to, no? Invalid to. Na-support na lang yung position ko na to by the scoring and yung mga catalyst na lumabas. Pero, in terms of technical trading, pag nakita mo pa lang to, huwag nyo na siyang subukan pasukin, no? Alright. So, dito sa part na to, so meron akong triggered na position, 1, 2, 3 yan. Then, stop loss dito. So, kung may stop loss man yan, that is totally fine. Okay lang yun. Then, meron pa akong current position dito. Pero kung magpo-prosper pa rin siya, we will still continue and hold this position. Then, screenshot ko lang ito. As my, so dito ako na, GP 5.1. So, save. So, lahat ng data, sobrang halaga kasi nito, no? Kasi every data na meron ka, values a lot for you because yun yung decision making o how you trade your money. So, ayan na. So, meron tayong updates dito sa part na to. So, ito yung kahapon. Yan. Then, pumasok ako dito. Then, now, ito yung update na 9:45 din. 9:48. H4 yung tinitingnan ko dito. Tapos, ito na yung ngayon. Yung current na. Supposed to be invalid na siya, no? So, pero pag hindi nyo pa alam paano i-handle yun, better go out, no? I-exit na kayo. Pero pag kaya nyo pang i-handle, you can do that. So, AUD JPY, let's check also. So, entries natin. So, part na to, may catalyst siya ng July 1. So, mag-update na tayo sa AUD JPY. Meron pa siya mga catalyst. Okay. Hanggang ano na pala to? July 8. So, wala na palang iba, no? So, tingnan natin. So, yung position natin sa AUD JPY. So, ito yung trade natin last July 29. Ito yung updated na. Ito na yung current. Oh, ito yung mali ko dito. Hindi ko nilalagyan ng date. So, dapat talaga lalagyan ko ng date. Then, July 1. Ito
Ito, may date na ako dito. July 2 dito sa part na to. So, at least, no, nare-reminisce mo yung mga position mo that time. So, update lang natin ito. So, okay. Yung current scoring niya, dito na ako maglalagay. Ito kasi mali ata ito. Hindi ko ito ma-insert doon. Nalito ako dito. Kailan to? July 2 to July 1. So, dito wala pa pala ako dito. So, dito na ako maglalagay ng bagong scoring. Panibagong scoring natin dyan is dito sa part na to. So, check natin. AUDJPY. Sa average niya is hindi na valid. Pero pag tingin natin sa day 1 period, still valid pa rin siya. No? Still bullish pa rin siya. So, lalagay na lang ako ng comments dito. July 4, 2024 at 9:58 p.m. Okay. AUD is positive 8.5. Then, JPY is negative 9.9. Okay, ito ay nasa day 1 period or time frame. Period or time frame, same lang naman yan. Okay, still bullish. Bias ko dito is bullish. So, tingin tayo, no? Kung meron makaka-add tayo ng code. AUDJPY, let's see. Yan. Nasaan na yung ating AUDJPY? Oops. Oh, hindi na inabot. So, meron tayo ditong trade number 1. Meron tayong GP1. Ito, another. Ito, in-execute ko na pala to kaninang hapon. Trade ko na to. So, update ko na lang ulit to. So, this is July 4. Mas okay na magganito ka, no? Kung kaysa sobrang execute ka ng trades mo. Tapos, hindi ka naman komportable. So, this is the yan, AUDJPY updates, no? So, naglagay ulit ako dito ng another JP1 0.5 for AUDJPY, no? So, nakita ko ulit dito na ito first resistance, second. Meron ulit ditong demand sa area na to. Itong part na to, no? Although, na-correct na agad yung imbalance na to sa area na yan, still, kino-consider ko pa rin siya as bullish since meron tayong magandang scoring, no? So, nasa first resistance pa naman tayo. So, nag-entry na ako dito sa part na to where I got this, no? So, pag meron akong extra time na makapag-execute using my phone, ay nag-execute na ako din. Ito pala yun, no? Dito pala ako nag-entry sa part na to. Magkaiba yung price niya. So, this one, medyo magulo na yan, guys, no? Pero ako lang nakakaintindi yan. Pero, if kaya nyo mas mapalinaw yung, ano nyo, data, gathering nyo, mas pagandahin nyo. Depende yan sa inyo, sa visualization ninyo. Sa akin kasi, binibilisan ko lang to ngayon, no? Kasi, yun nga, since naka-live tayo, at gusto kong ipakita sa inyo, ay, as much as possible, binibilisan ko siya para makapag-provide ako ng mas maraming information. So, dito sa part na to, naglagay na ulit ako ng another position. So, meron ako ditong GP 1.5. Then, save ko na ba to? Save ko na pala. Sorry. Then, pick up ko lang yan. Yan. So, meron na naman akong position sa AUDJPY, no? So, nag-start ako mag-trade ng AUDJPY is pagbalik namin dito ng June 26, no? May mga positions na ako dyan. Then, nag-update na ako ng nag-update. Yan. Yung mga record dito is still nandyan pa rin. So, hindi nabura. So, yan yung kagandahan dun sa journal natin, no? Lahat ng data and information na nag-gather natin is our tools na siya, no? Tools na siya.
Then, sa part na yon sobrang napakahalaga nito, no? Yan, pwede mong balikan. Ano ba nangyari dito sa AUD-GPY? Bakit malakas pa rin siya? Ayan, no? So, kahapon, nag-update lang tayo kahapon dito sa part na to ay CAD-CHF. Then, AUD-CHF naman. Tingnan natin sa AUD-CHF. So, AUD-CHF, meron ako ditong update kahapon. So, ito sa part na to. Strong pa rin siya. Pero hindi ako nakahanap ng position kahapon, no? Tingnan natin. AUD-CHF. Ito ba yun? Ito. Okay. So, AUD-CHF. Meron ba tayo mas branded na dito? Mas latest? Mas branded. So, ito yung mga position dapat sana natin, no? So, hindi tayo nakapasok dito last July 1. Yan, na-miss natin yung opportunity na yun. Then, dito sa part na to, no? Still, bullish pa rin ng AUD-CHF. Ganda pa rin, no? I guess, so, ito yung aking reading kahapon. Dito ako nag-start. Then, sa part na to, ito yung position ko. Then, ngayon, magbabago tayo ng panibago. Okay, magbago na tayo ng AUD-CHF. Though, meron pa rin tayong position dito. I-reset na natin to. Ayan na natin siya. So, para ito sa mga, apprentice natin sa program na ngayon pa lang nakita yung mga ganitong opportunity. So, papakita ko sa inyo kung paano. Okay. So, scoring muna tayo. Tingnan natin. If valid pa siya, AUD-CHF 6.3 and so sa day 1 na ako titingin and good for AUD-CHF. Then AUD-CHF. So, meron siyang potential retracement. AUD-CHF. So, right. So, nagkapakita siya ng bearishness ngayon. Alright. So, yan. Save lang natin ito. Then, save as new. Tayo dito. Tapos, insert. Then, ayan. Hanapin natin si AUD. THF. So, dated July 4, 2024. Okay. Oras ng 10. 05 p.m. So, dito sa part na to, day 1 yung tinignan natin. Consider natin siya sa day 1 period. So, scoring natin ay AUD is 9.5, CHF is 6.6. Still valid. Positive 9.5 up. Positive 9.5 versus negative 6.6. So, bias natin dito ay bullish. So, sa ating heat map, AUD-CHF 18 by 82. 18 by 82. So, potential pullback. Yung ating heat map is negative 4. 4%. So, hindi pa siya valid for heat map. Then, tingnan natin sa RORO. AUD-CHF. Kung nasa risk on ba siya. Okay. So, nakita na natin dito, no? So, ayan. Nasa neutral siya. Ibig sabihin, kalahati risk on, kalahati risk off. So, hindi natin siya makonsider as bullish pa rin. Based dun sa RORO. So, sa RORO, so, pwede ka pala ditong lagyan ng neutral, no? Pag gitna. So, ito yung pwede kong ilagay.
Roar. Okay, blank na muna yan. So, tingnan natin yung catalyst niya. Mas maraming information and data sa MyFX book compare sa MyFX book. Even mga small detailed data ng MyFX book is meron siya. So, AUD natin muna. Check natin AUD. Alright. Kinukuha na lang natin dito is yung mid to higher high impact news. Okay, sa part na to, consumer confidence is survey pa rin ito. So, bukas. Okay. Inflation nila ngayon is bumaba din naman ng konti. Year over year. So, ito yung reason, isa sa pwedeng posibleng dahilan, no? Kaya, weak ba rin ang CHF because yung inflation nila is weak. So, pag mababa kasi yung inflation, sign siya or indicator yan ng central bank to cut rates. So, wait natin. So, consumer confidence bukas. So, alas 3 ng hapon. So, consumer confidence. Yun na yung catalyst natin para bukas sa CHF. Okay. Ba't inuna ko yung CHF? Sorry. Dapat AUD. So, catalyst natin, CHF, consumer confidence, July 5, 2024, at 3 p.m. So, yung kanilang target is negative 35. Yung nila is negative 35. Forecast, wala pang actual. So, ito yung ating data. Yeah. Then, punta tayo. Balikan natin si AUD. Pabaliktad. Okay, AUD. Check natin. AUD. Ba't hindi na-check? Ba't parang baliktad? Ha? Baliktad. Naghang. Sorry. Naghang pala kanina. Type nga kayo dyan guys para nakikita kung sino yung ating watchers ngayong Zoom. Ay, Zoom. Ano? Naghang na siya. Check natin kung sino yung ating watcher. Can you please type me sa ating comment section para nakita ko kung sino yung ating present sa ating live training. Hello. Di na gumalaw. Wala. Bumagal ba net ko? Ano nangyari sa net ko?
Netflix ko. Hindi na gumalaw. Yung resanet ko. Okay naman. Ayaw mag-loading. Paikot-ikot lang. Forex Factory. FX book. May FX book lang guys yung may error, no? Forex Factory okay naman. Tingnan natin sa Forex Factory. Ayun, bilis sa ano. Tingnan natin sa AUD. Okay. July 2. Ito yung pinaka ano sa ano eh. Wala masyado. So, yung monetary policy minutes nila, kung titignan nyo to, Bank of Australia. So, basahin nyo lang kung ano yung napag-usapan. Dito sa part na to, meron naman yung PDF file. Ito yun eh. Hindi yun. Strangers in Paradise. Deputy Governor and House Speaker and City Silent Forum, Economic Forum and about importance of grievance. In the speech of, ito yun. So, basahin nyo lang yan. So, nandito kasi makikita nyo yung monetary policy mandate nila, no? Pag nabasa nyo yan, maintindihan nyo. So, basta ang pinakakailangan mo lang maintindihan dito is hawkish ba or dovish yung mandate nila. So, pag hawkish yan, ibig sabihin, mag-hold sila ng interest rate and still strong pa rin yung magiging currency value nila in the next couple of months. So, hindi lang siya days guys na months. Until sa next monetary policy release. Pero pag dovish naman siya, meaning naglo-look forward sila to cut rates for na certain reason like GDP growth. So, pag mataas kasi yung interest rate nila, mahirapan sila mag-expand. So, pag nag-dovish outlook sila, magiging weak yung currency nila for the next couple of months again. Then, dapat makita natin na nag-grow yung employment rate nila, bumababa yung unemployment, maganda yung GDP nila. Yun yung cycle na dapat nilang mag-gain pag nag-cut rate sila. Kasi kung hindi mangyari yun, may tendency na magkakaroon niya ng contraction, recession, up to depression. So, yun yung pinaka-iniingatan nila. So, yan. Basahin nyo lang to. Kahilig nyo lang magbasa. Kahiligan nyo lang magbasa. So, this moment na yung pinakamahalaga sa ngayon. Ano nangyari dito sa mga FX? Ito yung isa sa pinakamagandang tools na ginagamit natin to identify those area, no? Okay. So, sa part na to, and hindi pa natin makuha yung data releases ng mga yon. So, proceed muna tayo sa ating So, from AUD. So, ito yung sinasabi natin.
So, hawkish pa rin siya last time. So, tingnan natin kung may nagbago na ba. 4.3. So, punta tayo sa intermarket natin. So, AUD Australia. Australia. So, interest rate nila, still, ganun pa rin naman yung data. So, kukunin lang natin yan. Kahit paulit-ulit yan guys, no? Okay, ito pa rin lang naman yung dati natin. Still, insert lang yan. Then, okay. Then, hawkish. So, sa GDP nila, tingnan natin yung GDP nila. If may improvement, may pagbabago ba? So, yung next release ng GDP nila ay sa September pa, no? So, ibig sabihin, wala naman nagbago dito. So, still nasa part siya, no? Ito yung GDP nila last quarter. So, titignan natin dito, contraction siya, no? Bababa. So, pag tumataas at pataas, pag still continuous kasi nag-hold sila ng interest rate, nahihirapan mag-expand, no? So, kung titignan natin to, sample, may nating a little bit contraction. So, kung meron nagbago na dun sa ano nila. So, from inflation naman. Okay. Paulit-ulit lang din naman to. So, inflation nila is pababa na, no? So, ito naman yung kagandahan pag nagtataas sila ng interest rate is ang pinaka main objective nila is to fight yung inflation, yung goal nila. So, ang pinaka target nila is 2 to 3%, no, bago sila mag-cut ng rates. So, as of this moment, 3.6 sila. So, madalis natin makikita that nagko-contract na yung inflation nila. So, ibig sabihin yan, malapit na silang mag-cut rates. Pag na-hit na nila yung 3 below 3 or 3 below 3, yun na yun. So, inflation, tapos unemployment. So, yung unemployment nila is bumaba na din. Ang konti, pero tumaas last time, no? Ito yung data last April. So, yung next release nila is data to ng May, itong part na to. So, yan yung release ngayon. Or, next nila ay July 18, no? Coming, July 18. So, sa part na to is still contraction pa rin. Kasi tumataas yung kanilang unemployment. Okay, so dito sa part na to, still bullish pa rin ako dito. Parang sumasamahin lang natin yung mga yan. Australia, GDP, EU, unemployment, EU, inflation. Yan, copy natin yan. Then save. Simple as that. So, ito yung ginagawa ko para to dun sa mga nag-start pa lang gawin yung ating journal. Okay. So, sa AUD naman, ba't doon ko nilagay? Nangyari? CHF pala yun. Pwede bang i-cut? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng i-cut, guys. Ulitin ko na lang. Sa CHF pala ako naglalagay. Sorry. Okay. Narinig niyo ba ako? Meron ba akong sounds? Hey, sound check. Meron naman. Alright.
Nalito na ako dun So, ililipat ko lang tong mga to dito. Hawkish. Pag interest rate na pinag-uusapan, pag malakas pa rin yan, ibig sabihin, bullish pa rin. So, edit comment. Copy. Para di na kayo bumalik doon. Edit comment. Magtaka kayo, nasaan na yung comment ko? Wala. Ito, 4 pa lang yung economic indicator na pinag-topic natin dito sa part na to. Pero marami pa yan. Marami pa tayo mga economic indicator na pwedeng magamit as tools for us to really understand the market. Ayaw nito. Bakit ayaw? Bahala ka dyan. Kung ayaw mo wag. Kung ayaw mo wag. Ayaw mo wag mo. So, Switzerland naman tayo. Sorry. Switzerland. So, interest rate, tingnan natin. Tingnan natin kasi interest rate, bumaba sila, last June, Next target nila is July. Okay, July. Ito napansin. July 4, may release sila kanina. Kaya pala, sorry. Hindi ko ito napansin. Check ko lang. Alright. Ano nangyari? Kaya pala bumaba siya. Hindi ko ito napansin, Sorry. Ulit ko sa'yo. Nagkakamali ba ako ng ang paningin? Ka-trade sila ulit. Wait lang. June. Ito yung June Calendar date. Okay, yung release nila ng ganito. Wait lang guys. Alright. IMX book. Okay. Nag-rate cuts pala sila, sorry. Kaya pala sobrang bullish pa rin week niya. Hindi ko napansin yun Hindi ko nakita dun sa schedule ko. Alright. Ayun, gumana na. Okay, ito yung AUD kanina. So, yung titingnan natin catalyst is retail sales bukas. So, isa din ito sa mahalaga na pwede natin consider bukas, So, 9:30 AM yan. So, yan. Tingnan natin yan. Abangan natin yan. Catalyst na to, Ano? Yan. Save natin siya. So, retail Ibig sabihin ng is month overnight Month. Ibig sabihin, last month yan na data. So, catalyst na AUD. Okay. July 2024. 9:30 AM. Ba't magkakaganito? Why?
Why, oh why? Retail sales. Yun pala yung ilalagay ko dito. Kung ano yung impact. Yung news impact. High, mid, or low. Month of month. So, yung target nila, your previous nila is 0.1. Yung target nila ay 0.2. Ibig sabihin, dagdag production sa GDP nila. 1%. Target nila ay 0.2%, no? Pwede natin yun. Ayan, may data na tayo. Tingnan natin yung actual bukas niyan. Then, in terms of, talaga hindi ko napansin to. May release pala kanina ng, kaya sobrang weak ng ano, no? So, sorry guys, no? Hindi ko napansin yan kagabi din, eh, na may schedule. So, iba kasi yung focus ko talaga. Pero inflation, no? Okay. Wala kasi yung low impact dito. Tingnan natin. Pag ano kasi low and ano, ibig sabihin nun. Alright. Inflation rate. Ano yun? Nakita ko kanina. Okay. Tama. Interest rate yung tinitignan ko, eh. Sorry, inflation pala to. Kaya nalilito ako. Sabi ko wala pa naman, eh. Ito yung interest rate nila. Switzerland. Mali yung pindot ko kanina. So, ito yung last June 20. Yung next schedule nila ay September na. Sabi ko, ako pala itong namamalikmata. Sorry, guys. So, CHF. So, ang pinaka-ano natin dito is dovish sila, no? Kasi nag-cut rate sila. Tapos ito, papalitan natin ito. Then, tingnan natin, after nila mag-cut rate last June, kung ano na yung progress ng GDP. Ano na ba yung bago nila update in terms of GDP growth. So, ang release nila ng next quarter ay September. Pero meron na yan ditong sign and yung mandate nila dito sa part ng GDP sector nila. So, last quarter is, ayan, nasa recovery na siya, no? Recovery na. So, nagkaroon siya dito ng contraction. Nag-dip siya. So, ito na yung depression. So, nagkaroon na siya ng recovery. Tapos, ito na yung expansion. So, yun yung main objective nila, no? So, nag-expand na sila. So, pwede natin dito lagay expansion. In terms of employment, so, yung reflection naman ng GDP nila is dapat makita natin siya dito sa ating employment. So, kung yung unemployment ba ay bumababa na, okay, last June is, yan, steady lang sila sa 2.3, no? So, yung main objective nila dito, ang goal ay mapababa para mapataas yung employment rate nila. So, neutral lang to. So, yun natin nasa recovery pa rin sila ng ating CHF. So, on terms, ano na yun? Inflation pala. Makita ko na yung inflation. Hindi ko pa na-edit yung inflation, Sorry, inflation kanina ulit kita. Para may schedule pa. So, ito na yung inflation rate nila ay bumaba. So, like I explained kanina, pag bumababa yung inflation nila, sign siya ng another rate cuts. So, contraction yung ating inflation.
So, kapag natin dito is bearish pa rin siya. So, kapag kinombine natin yan, Switzerland. Okay. So, ito yung narrative reading natin. So, at least makita natin. So, dito sa part na to. Ayan. So, pag naintindihan nyo na yan, that is another advantage for you. So, in-explain ko naman dito sa sessions natin. So, continuous lang sa sessions para at least mas maintindihan nyo pa ito. Hindi ko na siya i-explain ng further dito. Okay, so in terms of technical aspect naman, sisilip na tayo sa chart, no? Okay, AUD CHF. Right, so sa part na to, magbago na tayo ng chart. AUD CHF. Yan, so ito yung titignan ko. Although may scoring siya, no? Meron tayong demand dito sa part na to. Then, meron tayo dito ng imbalance, which is na-correct na niya. Meron tayo ditong breakout structure sa area na to. Merong isa. Meron ding pangalawa. Dalawa na yung binrake niya na resistance and currently, meron na siyang resistance. Pero ito sa part na to, still invalid siya, no? So, invalid yan. So, kung titignan natin yung Fibo level natin, sa part na to is hindi pa tayo basta-basta makapasok because of this candlestick. Okay. Pero kung masupport pa rin ng mga result in the future, so pwede tayo mag-apply dito ng sample. Pakita natin, apply tayo ng GP3, no? Nakita ko to, application to ng GP3. So, magbabay ako dyan. Then, stop loss ko dito sa part na to. Yan, ay application ako dito ng GP3. So, pinapakita ko lang to para sa inyo. Meron kayong reference. So, nag-apply ako ng GP3 sa AUD CHF. So, ito yung record ko. July 4, 2024. Okay. 9. 10:30 na pala. 5 p.m. So, nakahanap ako ng posisyon. GP3. Yung code natin dito ay GP3, guys. So, lalagay ko to sa journal. Then, save ko lang siya. Lagyan ko pa rin. Lagyan nyo na siya, guys, ng no? Para hindi kayo malito. Yan. Then, screenshot ko na naman to. So, right. Save ko siya. Then, lalagay ko na siya dito. So, nakita ko dito ng support and resistance, may imbalance, may breakout structure, may resistance. Then, after the Fibo, nag-apply ako ng GP3. Ito yung before. Then, bukas i-update ko siya kung ano nangyari. No? So, AUD. Continue. Momentum. And still bullish. While CHF is weak after rate cuts and other catalysts is bearish. Papalaban tayo sa English. Okay, bias natin dito ay bullish, no? Yun, may position na tayo. May buy tayo dito. AUD CHF. So, yan yung application ng GP3. Ayan, makikita tayo. So, ilan yung nire-reach lang natin dito is ilang pips lang to. Siguro 10 pips.
ay 13 pips lang yan. Pero yung target natin 100 pips, no? Ayan, 13 pips. Oo, okay lang yan. Para masabay natin yung pag ganitong movement. Okay, can you please type, guys? Me, present, para at least makita ko kayo. Ito, nakita din tayo dito. So, kung ibaback-test natin to kung na-support tong scoring na to. For example, bukas tayo ulit ng AUDCHF. So, kung na-support to, no, sample, meron tayo dito. Alright, meron tayo dito ang demand. Meron siya dito support na to. Consider sa imbalance ng area na to. Or itong area na to. And breakout structure. Tapos resistance. So, kung nag-Fibo level tayo dito sa part na to, then nag-entry tayo dito sa number 1, position 1, position 2, then position 3, no? Kung nakita nyo yan. So, that is an opportunity. So, kung meron kang papasok dyan, meron ka na ngayon na 19 pips, meron kang 19 plus 15 plus 9. So, nasa 50 pips na yan. No? Yun yung position mo kung nakapasok ka dito sa area na to. So, mas maganda yung may volume talaga, no? Para yung correction niya mas maganda. Or mayroong significance na ideal rules or lalapat dun sa rules natin. Mayroon siyang i-correct sa period na yan. Okay, as of now, meron na akong trades na ilan na to? Dami na. So, kaya kung mapapansin ninyo, yung fund niya is ganito. Kaya lang, yung entries kasi dito is pinapractice natin na magkaroon tayo ng multiple trades. Then, to different currency pairs. Tapos, pa-handle natin siya ng maayos. So, that is another challenge for us, no? So, nag-challenge na tayo. Tapos, meron pang another challenge. So, ito yung mga entries ko, no? June 26 pa to. 26, 26. Tapos, itong iba mga bago. Ayan. So, nakapasok tayo ng GP3. Yan yung gameplay natin. Okay, may tanong ba kayo, guys? Tanong kayo, huwag kayo mahiya. Actually, ngayon tapos na din naman ako. Alright. Parang walang nanonood sa atin. Pero ba nanonood sa atin? Hindi ko makita eh. Walang nagko-comment. Hindi ko na pala na-upload sa YouTube yung ibang mga videos ko. Yung last na videos upload ko dito. Itong tatlo na to. 2, 3.
kayong tanong, we're done na din naman for today's video. I guess meron kayong napulot na bagong aral. Kataka ko kanina, inflation pala. Akala ko interest rate. Nalito ako dun. Ay. Ay. Pag ginawan ko yung camera ko, nag-record siya, mas malinaw yung capture rather than sa ano lang. Hindi siya naka-capture. Okay. So, I guess we're done na din naman for today's video, and I hope meron kayong natutunan. Especially sa mga apprentice natin. This live video recording or market overview is especially para ito sa inyo. Para kung meron kayong mga portion sa program na nalilito kayo or hindi nyo pa makuha, at least itong video na to ay matulungan kayo, no? And mabigyan kayo ng mas malinaw na part ng trading process ninyo. So, kung mapapansin nyo, hindi ko dito tinidiscuss yung USD, GBP, Euro, and other major pairs na, or even gold, no? Hindi ko talaga dinidiscuss pa dito because since ayokong malito yung mga nag-aaral sa program natin na makakita kayo ng way on how I trade, tapos maganda yung opportunity din. Mas maganda, trust nyo muna yung process na meron kayo sa ngayon. I mean, gawin nyo muna yung mga napanood yung video dun sa sessions natin, tapos i-apply nyo lang muna para hindi kayo magmadali or sobrang manggigil, no? So darating kayo din sa point na ganun. Kung makita nyo, tune pa lang sa minor pairs na pinapakita ko sa inyong account ko is sobrang dami ko nang nagawang trades, no? Tapos kung mag-gather kayo ng data, sobrang dami na nun. So mas matagal yung process nun, tapos yung validation, no? Pag hindi nyo na-control yun or hindi nyo na asikaso ng maayos, maybe in some point on your trading, eventually, instead na maganda yung result ninyo, na-disappoint kayo with the result because naghalo-halo na, sobrang gulo nung trading experience nyo, trading execution nyo, no? So, pinaka main objective natin ay for you to become more confident on what you are doing right now and magkaroon ka ng consistency. Okay? I guess that would be all for tonight video. Maraming salamat sa inyo. Picture lang ako. Ayan. Kailangan ko ng humiga kasi hindi ako sobrang hindi ko kaya magpagod ng sobrang because nagpamassage nga ako kanina. So, maraming salamat guys and see you I guess tomorrow. Kung meron kayong event like gustong attendan ng NFP bukas, hype na naman yan. Be careful lang guys, no? Yun lang yung pinaka magiging paalala ko sa ngayon sa inyo. That would be all guys. See you in the next video.